Akala ni Mara tapos na ang bangungot pero sa bawat tibok ng puso niya, may gumigising na mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw na nilabanan niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, tatanggapin mo ba ang dugo ng dilim o lalaban hanggang sa huli? Bago magsimula ang ating kwento, nais ko munang ipaalala na ang lahat ng maririnig ninyo ay batay sa mga salaysay ng mga taong nakaranas mismo ng mga pangyayari. Maaari itong totoo, maaari rin namang bunga ng malikot na imahinasyon. Ang layunin ng kwento ay maghatid ng kilabot, hindi upang manira o magdulot ng kapahamakan. Kaya't kung mahina ang loob mo, mas mabuting huwag kang mag-isa habang nakikinig. Isipin mo ito, isang lugar na halos hindi na naaabot ng modernong sibilisasyon. Sa dulo ng isang probinsya sa Pilipinas, malayo sa mataong bayan, nakatago ang isang maliit na baryo. Ang daan patungo roon ay makipot, puno ng matutulis na bato at mga punong nakabaluktot na parang may tinatago. Kapag sumapit ang gabi, halos wala ng liwanag maliban sa kislap ng buwan at kumpol ng alitaptap. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ang uri ng katahimikang nakapapawi ng pagod. Ito ay katahimikang may kasamang bigat, parang may nagbabantay, nagmamasid, at naghihintay ng tamang oras para kumilos. Ang baryong ito ay may kakaibang reputasyon. Sabi ng matatanda, dito raw madalas dumaan ang mga nilalang na hindi tao. Mga aswang, tikbalang, at iba pang halimaw na nakatago sa gabi. At kahit pilit ikinukubli ng mga naninirahan ang kanilang takot, ramdam mo ito sa paraan ng kanilang pagsasara ng pinto bago lumubog ang araw, sa paraan ng kanilang pananalangin ng mahaba habang pinapatay ang ilaw ng lampara. Dito pumapasok ang ating pangunahing tauhan. Siya ay isang dalaga, mga 21 ang edad, bagong salta lamang mula sa syudad. Tawagin na lang natin siyang Mara. Sanay siya sa ilaw ng poste, sa ingay ng kalsada, sa sigawan ng mga kapitbahay sa syudad. Ngunit napilitan siyang tumungo sa probinsyang ito matapos magkasakit ang kanyang lola, ang nag-iisang kamag-anak na naiwan sa kanya. Sa una, inisip ni Mara na magiging panandalian lamang ang kanyang pananatili. Babalik din siya sa syudad matapos gumaling ang kanyang lola. Ngunit hindi niya alam, ang pagdating niya sa baryong iyon ay simula ng isang bagay na hindi niya nakayang talikuran. Noong unang gabi niya sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang kilos ng mga tao. Habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa tindahan, napansin niya ang halos lahat ng bahay ay sarado na. Ang iilan na nakabukas pa ay mabilis na isinara ng siya ay dumaan. Ang tahimik na baryo ay biglang nagmistulang sementeryo. Ang tanging naririnig niya ay ang langit-ngit ng kanyang sariling tsinelas sa alikabok at ang tila malayong ungol ng hangin na may kasamang hindi maipaliwanag na kaluskos mula sa kakahuyan. Kinabukasan, pinilit niyang tanungin ang ilang kabataan kung bakit tila napakatahimik ng gabi roon. Ngunit ang sagot ng isa ay nagpatindig ng kanyang balahibo, hindi ka pa dapat lumalabas sa ganunang oras. Baka mapansin ka nila. Nang tanungin niya kung sino ang tinutukoy, nagkatinginan ang mga ito at mabilis na nagpaalam, para bang may takot na baka marinig sila ng hindi nakikita. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang dumami ang mga kakaibang bagay na kanyang nararanasan. Isang gabi, habang nagbabantay sa higaan ng kanyang lola, nakarinig siya ng kaluskos sa bubungan. Una, inakala niyang pusa lamang. Ngunit nang tumagal, parang may mga kuko na kumakaskas sa kahoy. Minsan naman, nakikita niyang may aninong dumadaan sa harap ng kanilang bahay kahit wala namang tao. At minsan pa, may malamig na hangin na dumarampi sa kanyang batok kahit sarado ang lahat ng bintana. Ngunit ang pinakanakakatindig ng balahibo ay ang pangyayaring naganap sa ikalimang gabi niya sa baryo. Habang nakahiga, bahagya siyang nagising sa ingay ng malalakas na pakpak. Hindi ito parang pakpak ng ibon, kundi mas mabigat, mas kakaiba. At sa pagitan ng kanyang antok, sumulyap siya sa bintana. Doon, sa liwanag ng buwan, may nakita siyang hugis ng isang nilalang. Mahaba ang buhok, payat ang katawan, at ang mga mata ay kumikislap na pula. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya ay takpan ang kanyang bibig habang pinagmamasdan ang nilalang na tila nakatingin mismo sa kanya. Sino ang nilalang na iyon? Isa ba itong aswang na matagal nang bumabalik sa baryo, naghahanap ng bagong biktima?
O isa lamang itong bunga ng kanyang imahinasyon, dulot ng takot at pagod. Ngunit kung imahinasyon lamang ito, bakit may mga sugat na bakas ng kuko ang bubungan ng kanilang bahay kinabukasan? At doon nagsimula ang kwento ng isang dalagang hindi kailanman nakapaghanda sa kilabot na sasalubong sa kanya. Sa isang baryong kinatatakutan ng marami, sa isang probinsyang halos nakalimutan ng panahon, siya mismo ang magiging saksi sa pagbisita ng nilalang na matagal nang tinatawag ng mga tao sa takot at pabulong, ang aswang. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ni Mara upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang lola? At totoo nga bang may aswang na bumisita sa dulo ng probinsyang iyon, o may mas malalim pang sikreto na hindi niya pa natutuklasan? Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi nakatulog si Mara. Kahit pilit niyang ikinukubli sa sarili ang nakita, ang pulang mga matang kumikislap sa dilim ay hindi na mawala-wala sa kanyang alaala. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay para bang naroon pa rin ang nilalang sa may bintana, nakatitig, naghihintay. Ngunit kinabukasan, pinilit niyang gawing normal ang lahat. Naghanda siya ng agahan para sa kanyang lola, nag-igib ng tubig, at lumabas upang bumili ng ilang gamit sa tindahan. Ngunit kahit gaano siya magpanggap na walang kakaiba, ramdam niyang may mali. Habang naglalakad siya sa kalsadang lupa, napansin niya ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakatingin sa kanya, hindi ng tuwiran, kundi pahapyaw na tingin na puno ng tanong at pangamba. Parang alam nila na may nangyaring hindi ordinaryo kagabi, at sa kanilang mga mata, si Mara ang susi. Ngunit kapag siya ay ngumiti o nagtanong, mabilis silang lumilingon palayo, para bang takot silang makipag-usap ng matagal. Nang makabalik siya sa bahay, nakita niyang tahimik na nagdarasal ang kanyang lola sa harap ng maliit na altar. Ang rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa mga daliri nito, at ang mga mata ay punang lungkot at takot. "Lola, may problema po ba?" tanong ni Mara. Ngunit ang sagot nito ay iisang tingin lamang, malalim, puno ng babala. "Anak, mahina nitong wika, may mga bagay na hindi mo dapat hinahanap ng kasagutan. Basta't kapag sumapit ang gabi, huwag kang lalabas. Huwag kang magbubukas ng bintana. At huwag kang titingin kapag may kumatok." Lumamig ang pakiramdam ni Mara. Ano ang ibig sabihin ng lola niya? Mayroon bang alam ito na hindi niya pa nalalaman? Kinagabihan, sinunod niya ang lahat ng bilin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muling bumalik ang ingay na iyon, ang pakpak na mabigat, parang hinahampas ang hangin. Kasunod nito ay ang kaluskos sa bubungan, na para bang may mabigat na nilalang na naglalakad dito. Pigil ang hininga ni Mara habang mahigpit niyang niyakap ang unan. Ramdam niyang dahan-dahang lumalapit ang mga yabag sa bubungan ng kanilang bahay. At biglang, may kumatok. Isang marahang pagkatok, 3 beses lang, ngunit sapat upang tumindig ang balahibo niya. Napatingin siya sa kanyang lola, ngunit ito ay nananatiling nakapikit, mariing nagdarasal. "Huwag kang gagalaw," bulong nito. Ngunit paano kung may totoong tao sa labas? Paano kung may nangangailangan ng tulong? Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na baka isa lamang itong kapitbahay, ngunit nang bumalik ang pagkatok, mas malakas na ngayon, may kasamang kaluskos ng kuko na dumudulas sa kahoy, na pagtanto niyang hindi iyon ordinaryong tao. Pagkalipas ng ilang minuto, unti-unti ring tumigil ang lahat. Ang pakpak, ang kaluskos, maging ang pagkatok, naglaho na lamang bigla, para bang walang nangyari. Ngunit alam ni Mara na hindi iyon imahinasyon. Nang umagay makita niyang may 3 bakas ng mahahabang kuko sa mismong pintuan nila, kinilabutan siya lalo. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumadami ang mga palatandaan. Sa paligid ng kanilang bahay, may mga patay na hayop, mga manok na walang laman ang tiyan, mga pusang nagkalat ang bituka, at minsan pa iisang aso na parang hinigop ang dugo. Ang mga kapitbahay naman ay patuloy na nagiging mailap at tuwing madadaan siya, pabulong na binabanggit ang salitang aswang. Ngunit kapag siya ilumingon, agad silang tatahimik. Sa kanyang pag-uusisa, nalaman niyang noon pa man ay may alamat tungkol sa nilalang na dumadalaw sa baryo tuwing buwan ng Agosto. Sinasabi ng mga matatanda na ito'y isang aswang na dating nakatira sa kabilang bayan, ngunit itinaboy dahil sa kabangisan nito. At tuwing sumasapit ang malalamig na gabi, bumabalik ito upang maghanap ng bagong biktima.
Ang pinakakinatatakutan, madalas nitong puntirya ang mga mahihinang tao, ang mga may sakit, ang matatanda at ang mga buntis. Napaisip si Mara. Ang lola niya may sakit. Hindi kaya siya ang tunay na hinahanap ng nilalang na iyon? Ngunit higit pa roon ang bumabagabag kay Mara. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam niya na parang may kakaiba ring nagaganap sa kanyang lola. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig ito ng matagal sa kawalan, at sa ibang pagkakataon na may bigla na lamang itong humihinto sa pagdarasal, nakikinig sa mga tunog na hindi niya marinig. May pagkakataon pang isang gabi, naabutan niyang nakatayo ang kanyang lola sa may pinto, nakatitig sa dilim sa labas, para bang may inaanyayahan papasok. Nang siya'y lapitan, bigla na lamang itong bumalik sa sarili at nagkunwaring walang nangyari. Lalong nagulo ang isip ni Mara. Sino ba talaga ang dapat niyang katakutan, ang nilalang na nasa labas, o ang mga taong kasama niya sa loob? At isang gabi, habang muling naroon ang ingay ng mabibigat na pakpak, hindi lang sa bubungan kundi sa mismong paligid ng bahay, muling narinig ni Mara ang tatlong malalakas na katok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa pinto, kundi sa mismong bintana malapit sa kanyang hinihigaan. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa manipis na tabing ng kurtina, malinaw niyang nakita ang anino ng isang nilalang na hindi maaaring tao, mahahabang kuko, nakalawit na dila, at ang dalawang matang pulang-pula na diretsong nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung tatakbo siya o tatakpan ang kanyang mga mata. Ngunit isa lang ang malinaw, ang bangungot ay hindi na basta nasa labas lamang. Unti-unti na itong pumapasok sa mismong mundo niya. Simula ng gabing iyon, halos hindi na naging normal ang buhay ni Mara. Ang bawat huni ng ibon, ang bawat kaluskos ng hangin sa kawayan, at maging ang pag-uga ng bubungan tuwing may hangin ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Para bang ang mundo sa baryo ay hindi na basta payapa, kundi isa ng kulungang puno ng mga matang hindi niya nakikita, ngunit patuloy na nakamasid. Habang tumatagal, napansin niyang lumalala ang kalagayan ng kanyang lola. Mas madalas itong hinihingal at mas matagal na nakapikit sa tuwing nagdarasal. Ngunit higit sa lahat, unti-unti itong nagiging palihim. Minsan, nagigising si Mara sa madaling araw na wala ang kanyang lola sa higaan. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya itong nakaluhod sa gilid ng pintuan, tila may kausap sa labas. Nang lapitan niya, biglang tumayo ang matanda at nagkunwaring nagdarasal lamang. Ngunit ang malamig na titig nito, puno ng kaba at pagtatago, ay nagbigay ng alinlangan kay Mara. Mayroon bang alam ang kanyang lola na ayaw nitong ibunyag? Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nagsimulang magparamdam ang isa pang problema. Napansin niya na tuwing umaga, may mga bakas ng paa sa paligid ng kanilang bahay. Hindi ito bakas ng karaniwang tao, mas mahahaba, mas kakaiba, at minsan ay parang may 4 na daliri lamang. Sinubukan niyang tanungin ang ilang kapitbahay, ngunit muli, ang mga ito ay umiiwas ng tingin at walang imik na lumalayo. Isang araw, isang binatang taga-baryo ang lumapit sa kanya. Tahimik itong nagpakilala bilang Tomas, isang magsasaka na halos kaedad niya. Alam kong nakikita mo na rin, mahinang wika nito habang naglalakad sila papunta sa ilog. Hindi ka nag-iisa. Marami na ang nakakita sa kanya. Pero walang gustong magsalita. Nabigla si Mara. Bakit? Bakit hindi nila sabihin ang totoo? Napabuntong hininga si Thomas. Dahil ang sinumang nagsalita sila ang unang nawawala. Ang mga salitang iyon ay parang naglagay ng malamig na hangin sa kanyang dibdib. Totoo ba iyon? May mga tao bang nawala dahil sa nilalang na iyon? Habang nag-uusap, biglang may lumutang na katawan ng hayop sa ilog, isang kalabaw na tila naubusan ng dugo, ang mga mata ay nakatingala sa langit. Ang amoy ng nabubulok na laman ay kumalat sa paligid, at sabay silang napatakbo ni Mara. Doon niya napagtanto, ang nilalang ay hindi lamang naniniktik. Unti-unti na itong pumapatay ng lantaran. Pagbalik sa bahay, lalo siyang kinabahan nang makita ang lola niyang may hawak na mga halamang hindi niya kilala. May kakaibang amoy itong niluluto, at nang tanungin niya, iwas na naman ang sagot ng matanda. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng kusina, narinig niyang mahina itong bumulong, kung hindi kita mapoprotektahan, kukunin ka rin niya. Kinagat ni Mara ang labi niya. Sino ang tinutukoy ng lola niya?
Sino ang kukunin? At bakit parang alam na nito ang mangyayari? Muling dumating ang gabi at kasama nito ang mas mabigat na takot. Hindi na basta pakpak ang naririnig niya. May mga yabag na parang naglalakad sa paligid ng kanilang bahay, paikot-ikot, minsan ay humahagod sa dingding, minsan ay dumidila sa mismong bintana. Ang tunog ng mahabang kuko na dumadaplis sa kahoy ay parang musika ng bangungot na walang wakas. At kasabay nito, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang batok, para bang may malamig na hiningang nakadikit sa kanyang balat. Ngunit hindi lamang iyon ang gumugulo sa kanya. Napansin niya na tuwing naririnig nila ang mga ingay, ang kanyang lola ay hindi natatakot. Sa halip, nakatitig ito sa dilim, para bang inaasahan ang pagdating ng nilalang. At minsan, sa pagitan ng mga dasal nito, narinig niyang binanggit ang pangalang hindi niya alam, isang pangalan na tila hindi pangtao. Dumagdag pa sa kanyang pangamba ng isang gabi, habang pinipilit niyang matulog, biglang may sumigaw mula sa kabilang bahay. Isang matinis na tinig ng babae, puno ng sakit at takot. Tumigil ito matapos ang ilang segundo at muling bumalik ang katahimikan. Kinaumagahan, nalaman nilang wala na ang may-ari ng bahay na iyon. Wala ring nakakita kung saan ito pumunta, ngunit sa pintuan ng kanilang bahay, may nakaukit na parehong 3 bakas ng mahahabang kuko. Hindi na alam ni Mara kung saan siya lalapit. Ang mga kapitbahay ay takot, ang kanyang lola ay tila may itinatago, at ang nilalang ay papalapit ng papalapit. At ngayong may lumapit na kay Tomas, alam niyang siya lamang ang nag-iisang maaaring magbigay ng tulong. Ngunit pati si Tomas ay may mga lihim. Tuwing tinatanong niya tungkol sa aswang, lagi itong nag-iiwas ng sagot. Parang may bahagi ng kwento na ayaw nitong sabihin, at sa mga mata nito, may bahid ng pagkakasala. Lalo pang lumala ang lahat ng isang gabi, habang magkasama silang nagbabantay sa loob ng bahay, muling bumalik ang 3 malalakas na katok, ngayon ay kasabay ng isang boses. Isang tinig na mahaba, garalgal, parang galing sa ilalim ng lupa. Buksan mo, dahan-dahang bumuka ang bintana, kahit hindi ito ginagalaw ni Mara. At doon, sa liwanag ng buwan, nakita nilang pareho ang anino ng isang nilalang, mahahabang buhok, nakalawit ang dila, at ang mga matang pula ay naglalagablab. Ngayon ay hindi na nila maikakaila. Ang nilalang na matagal nang bumabalik sa baryo ay narito na. At ang tanong, sino ang susunod na mawawala? Mula nang marinig ni Mara ang garalgal na tinig sa labas ng kanilang bahay, hindi na siya nakaramdam ng kapanatagan. Ang gabi ay tila lumalapit ng lumalapit, habang ang araw naman ay parang nagiging mas maiksi. Bawat anino ay may banta, bawat tunog ay may kasamang pangamba. Ang baryo ay lalo pang lumubog sa katahimikan, na para bang ang lahat ng tao ay sabay-sabay nagpasya na itago ang kanilang sarili mula sa mata ng dilim. Ngunit para kay Mara, wala nang ligtas na lugar. Ang sariling bahay nila ang tila naging bitag. Tuwing gabi, ramdam niya ang bigat ng presensya sa paligid. Ang bubungan ay halos araw-araw nang ginugulo ng mga yabag. Minsan ay naririnig niya ang paghagod ng matatalim na kuko sa kahoy, minsan naman ay ang tunog ng mabigat na paglapag ng pakpak. At higit sa lahat, palaging naroon ang mga matang pula sa dilim, hindi nawawala, nakamasid lamang. Pinilit niyang lakasan ang loob, ngunit ang katawan niya ay palaging nanghihina. Madalas siyang mapuyat, at sa tuwing pipikit siya, ang mukha ng nilalang ay laging bumabalik sa kanyang panaginip. Sa isang bangungot, nakita niyang nakahiga ang kanyang lola, at sa ibabaw nito ay nakadagan ang aswang, pinupunit ang laman habang siya mismo ay nakatali at walang magawa. Nagising siya na basang-basa sa pawis at halos hindi makahinga. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi lang sa panaginip nakikita ang bangungot na iyon. Kinabukasan, natagpuan niya ang lola niya na may mga bakas ng sugat sa braso, parang kinayod ng matutulis na kuko. Nang tanungin niya, pilit nitong itinanggi at sinabing nadulas lamang sa kusina. Ngunit paano magiging ganoon ang sugat kung para itong mga gasgas ng hayop? Samantala, si Tomas ay lalong nagiging misteryoso. Bagamat lagi itong nagpapakita upang magbigay ng tulong, ramdam ni Mara na may itinatago ito. Minsan ay nahuli niya itong nakatitig ng matagal sa kanyang lola, hindi na parang nag-aalala kundi parang may iniisip na mas mabigat. Nang tanungin niya kung ano ang alam nito tungkol sa aswang,
ang sagot ni Tomas ay laging umiikot, puro babala, walang tiyak na sagot. Isang gabi, nagpasya si Mara na manatiling gising. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang labas, habang mahigpit na yakap ang rosaryong iniwan ng kanyang lola. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, muling narinig niya ang mabigat na pakpak. Sa pagkakataong ito, mas malapit, mas malakas. At mula sa kakahuyan, may aninong lumipad at mabilis na bumagsak sa bubungan nila. Umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag sa ibabaw ng bahay. Ramdam niya ang bigat ng nilalang na naglalakad, paikot-ikot na parang may hinahanap. Minsan ay humihinto ito, at biglang maririnig ang mahabang dila na kumakaskas sa bubong, para bang sinusubukang abutin ang loob. Si Mara ay nanginginig, halos hindi makahinga. Nang silipin niya ang kanyang lola, natutulog ito ng mahimbing, ngunit may bahagyang ngiti sa labi nito, na parang hindi takot, na parang may inaasahan. Biglang may sumigaw mula sa labas, isang boses ng lalaki. "Lumabas ka!" Mabilis na kinilala ni Mara ang tinig, si Tomas. May dala itong lampara at hawak ang isang mahabang itak. Ngunit sa halip na mapawi ang takot ni Mara, mas lalo itong nadagdagan. Dahil nang marinig ang tinig ni Tomas, biglang nagbago ang kilos na nilalang sa bubungan. Mula sa mabigat na yabag, ito'y naging mabilis, galit at mas agresibo. Para bang ang presensya ni Tomas ang tunay nitong inaasam. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Hindi ito gawa ni Mara o ng kanyang lola. Kusang bumukas ang kahoy na pintuan na para bang may humihila mula sa labas. Pumasok ang malamig na hangin at kasama nito ay ang amoy ng nabubulok na karne. Sa liwanag ng lampara ni Tomas, nasilayan ni Mara ang manipis na anino ng nilalang, mahaba ang buhok, nakalaylay ang dila, at ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Napaatras siya, halos madapa sa sahig, ngunit ang kanyang lola ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa dilim. "Huwag kang matakot, anak," mahinang sabi nito, ngunit may kakaibang tono. Hindi ito panatag na boses ng lola niyang matagal na niyang kilala. Sa halip, parang tinig ng isang taong matagal nang may tinatago. Ang puso ni Mara ay bumilis ng husto. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang lola niyang tila nakikipag-usap sa nilalang. O si Tomas na may hawak na itak ngunit puno ng mga lihim. Ang pinto ay patuloy na bumubuka, at ang nilalang ay dahan-dahang lumalapit. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na kamay ng kanyang lola na mahigpit na humawak sa kanya. "Hindi ka pwedeng umalis," bulong nito. "Nakatingin na siya sa iyo." Ang bawat salitang iyon ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ni Mara. Dahil ngayon, wala na siyang ligtas na lugar. Wala nang makakapigil sa nilalang na matagal nang nagmamasid. At kung siya nga ang napiling biktima, paano siya makakatakas kung mismong mga taong pinaniniwalaan niya ay maaaring bahagi na ng kasinungalingan? Ang gabi ay lalong dumilim at ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng matatalim na kuko sa sahig. Hindi na siya sigurado kung ang halimaw ay nasa labas lamang o kung ito ay nakapasok na sa loob ng kanilang sariling tahanan. Nanginginig si Mara habang mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang lola. Sa labas, nakatayo si Tomas na may hawak na itak at lampara, nakapako ang mga mata sa aninong unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ang aswang ay halos malinaw na ngayon, nakalawit ang dila, at ang pulang mata ay naglalagablab na parang nag-aapoy sa galit at gutom. Ngunit sa halip na umatras, ang lola ni Mara ay nakangiti. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita noon, ngiting hindi umaayon sa takot, kundi sa pagtanggap. "Matagal na kitang hinihintay," bulong ng matanda, at doon ay biglang bumigat ang dibdib ni Mara. Ano ang ibig sabihin ng kanyang lola? Bago siya makasagot, biglang sumugod si Tomas papasok, hinila siya palayo at itinulak ang pinto upang isara. Ngunit bago pa man niya ito maisara, ang kuko ng aswang ay tumama sa kahoy, nag-iwan ng malalalim na uka. "Lumayo ka sa kanya," sigaw ni Tomas. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mara ng kakaibang kilabot, hindi lamang dahil sa aswang, kundi sa tensyong naroon sa pagitan ni Tomas at ng kanyang lola. "Tomas," malamig na wika ng matanda, "wala kang karapatan. Hindi ito laban mo." Ang tinig ng kanyang lola ay hindi na gaya ng dati, hindi na mahina, hindi na puno ng pag-aalaga.
Sa halip, ito'y puno ng bigat, parang may tinatago ng matagal. Mara, makinig ka, habol ni Thomas, halos pabulong, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang lola mo may bahagi siya rito. Nabigla si Mara. Ang lola niya. Ang tanging taong iniwan sa kanya. Parang gumuho ang mundo niya. Ngunit bago siya makapagtanong, isang malakas na pagyanig ang naramdaman nila. Mula sa bubungan, bumagsak ang nilalang. Ang kisame ay halos bumigay at ang buong bahay ay yumanig. Humandusay si Mara sa sahig, pilit hinahanap ang hininga. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang aswang, ngayon ay nasa loob na. Malapit, mas malapit pa kaysa dati. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay hindi ang hitsura ng aswang. Ito'y ang paraan ng pagkakatitig nito kay Mara, hindi lamang parang naghahanap ng pagkain, kundi parang may koneksyon. Parang matagal na siyang kilala. Mara, garalgal na tinig ng aswang, ikaw ang kailangan ko. Napaatras siya, halos madapa, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng kanyang lola. Hindi ka na makakatakas, anito, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata ng matanda na kumikislap ng kakaibang liwanag. Hindi pula, ngunit kulay abuhong parang usok, na para bang may ibang nilalang na nakasilip mula sa loob. Lola, ano to? Halos umiiyak na tanong ni Mara. Ngunit ang sagot nito ay lalong nagpalabo ng lahat. Anak, dugo mo ang magtatapos ng sumpa. Matagal na itong nakatadhana. Parang piniga ang kanyang puso sa narinig. Paano siya magiging bahagi ng sumpa? At bakit ang dugo niya? Muling sumugod si Thomas, tinangka niyang itaboy ang aswang gamit ang itak. Ngunit sa bawat pag-ihip ng hangin, ang nilalang ay nagiging parang usok na hindi matamaan. At sa isang iglap, bigla nitong sinunggaban si Thomas, itinapon sa pader, at halos mawalan ng malay. Nagsigawan ang mga aso sa paligid, ang hangin ay biglang lumamig, at ang kandila sa altar ay isa-isang namatay. Ngayon ay silang dalawa na lamang, si Mara at ang aswang na dahan-dahang lumalapit, habang ang kanyang lola ay hindi kumikilos, tila nagbabantay lamang. Bakit ako? Sigaw ni Mara, halos pumutol ang kanyang boses sa takot. Dahil hindi ka lang basta tao, sagot ng aswang. Ikaw ang susunod. Hindi na niya maintindihan ang lahat. Susunod saan? Sa pagiging tulad nito? O sa sumpang tinutukoy ng kanyang lola? Ang bawat segundo ay parang mabigat na kadena na lalong humihigpit sa kanyang lig. Wala na siyang matatakbuhan. Ang pinto'y sinarado na, ang bintana ay puno ng anino, at si Thomas ay walang malay. Ang tanging kasama niya ay ang lola niyang hindi niya nasigurado kung kakampi o kaaway. At sa mismong sandaling akala niya ay matatapos na ang lahat, narinig niya ang tinig ng aswang, mas malapit, halos nakadikit sa kanyang tainga. Mara, ikaw ang pipili. Ano ang ibig sabihin nito? May pagpipilian pa ba siya? O matagal na ba siyang itinali ng kapalaran bago pa man siya ipinanganak? Ngayon, wala na siyang alam kung kanino siya dapat kumampi. Sa nilalang na nagbabantang kunin siya, o sa lola niyang tila naging bahagi na ng kababalaghan. Ikaw, kung ikaw si Mara, anong gagawin mo? Lalaban ka ba o susuko na lamang sa sumpang hindi mo pinili? Sa tingin mo, makakaligtas pa ba siya o tuluyan na siyang magiging bahagi ng dilim? Nanginginig si Mara habang pinipilit niyang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang lola. Bitawan mo ako, halos pasigaw niyang hiling, ngunit lalo lamang humigpit ang kapit nito, para bang mailakas na hindi niya inaasahan mula sa isang matanda. Ang mga mata ng kanyang lola ay kumikislap pa rin sa kulay abuhong liwanag, at ang mga labi nito ay bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, mga salitang parang nanggagaling sa ibang mundo. Samantala, ang aswang ay unti-unting lumalapit, nakayuko, at tila sinasamyo ang hangin na parang inaalam ang pintig ng puso ni Mara. Naririnig ko ang tibok ng iyong dugo, bulong nito, habang ang mga kuko ay kumikislap sa ilalim ng mahina at nanginginig na liwanag ng lampara. Biglang nagmulat si Thomas, duguan at halos hindi makahinga, ngunit may hawak pa ring itak. Pinilit nitong bumangon, kahit nanginginig ang katawan, at sumugod papunta sa aswang. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya, at sa unang pagkakataon, tinamaan niya ito sa balikat.
Humiyaw ang nilalang, ang sigaw ay parang basag na salamin na umalinggaw sa buong baryo. Ngunit ang sugat ay mabilis na nagsara, parang walang nangyari. Sa halip na bumagsak, lalo lamang itong nagalit. Sinunggaban nito si Thomas, itinapon sa lamesa hanggang mabasag ito, at halos mawalan na naman ng malay ang binata. Naiwan si Mara na nakatayo sa gitna, hawak pa rin ang kanyang lola. Lola, bakit? Ano ba talaga ang totoo? Humahagulhol niyang tanong. At doon, sa wakas, nagsalita ang matanda. Anak, dugo natin ang susi. Ako ang bantay, ikaw ang susunod. Hindi lahat ng nilalang ay kaaway, pero may isa na dapat tapusin. Ang aswang na ito siya ang magtatapos ng lahi natin kung hindi ka kikilos. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? At bakit siya? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, bigla siyang itinulak ng kanyang lola, diretso sa harapan ng aswang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Malapit, sobrang lapit. Ang aswang ay huminto, parang nag-aalinlangan, ngunit mabilis ding nagbago ng anyo, lalo pang naging nakakatakot. Ang dila nito ay lalo pang humaba at ang mga kukoy humahaba rin, handang tumusok. Dito nagising ang kakaibang lakas sa loob ni Mara. Sa kabila ng takot, may bahagi ng kanyang katawan na parang kumikilos ng mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang uminit at sa ilalim ng kanyang balat, tila may dumadaloy na liwanag. Mara, sigaw ni Thomas mula sa sahig, lumaban ka. Huwag mong hayaang kunin ka. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, sumugod ang aswang. Isang malakas na hampas ng kuko ang muntik nang tumama sa kanyang liig, ngunit sa huling segundo, nagawa niyang ilayo ang kamay nito at itulak pabalik. Sa pagkakahawak niya, may kumislap na liwanag at napaatras ang aswang, napapaso ang balat. Hindi maaari, walang nilalang habang usok ang lumalabas mula sa balat nitong natamaan. Ngayon, malinaw na kay Mara, may kapangyarihan siya, kahit hindi niya maintindihan kung saan ito nanggaling. Ngunit hindi rin ito ganap na lakas, dahil ramdam niyang naubos ang kanyang enerhiya sa bawat paggamit. Muling sumugod ang aswang, mas mabilis, mas mabangis. Umiwas siya, halos mabasag ang kanyang tuhod sa lakas ng galaw, at pinilit niyang gamitin muli ang kakaibang init sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang dibdib ng nilalang, at isang nakabibinging sigaw ang kumawala rito. Ngunit habang pinapanood niya itong nag-aalab at naghihirap, narinig niya ang tinig ng kanyang lola, Mara, huwag. Kung siya'y masisira, ikaw ang susunod. Nanlamig siya sa narinig. Ano ang ibig sabihin ng lola niya? Bakit siya ang susunod? Ngunit wala na siyang oras mag-isip. Ang aswang ay muling bumangon, duguan ngunit mas galit. Sa isang iglap, bumagsak ang lampara, at ang buong bahay ay nalubog sa kadiliman. Ang tanging liwanag na natira ay ang kislap mula sa mga mata ng aswang at ang mahinang alab sa mga palad ni Mara. Doon naganap ang huling salpukan. Sumugod ang aswang, kasabay ng sigaw ni Mara. Nagtagpo ang kanilang mga katawan, isang putok ng liwanag ang pumuno sa paligid, at ang buong baryo ay umalinggaw sa hiyaw ng halimaw. At nang tumigil ang lahat, nakahandusay sa lupa ang aswang, nanginginig, unti-unting nagiging abo. Ngunit bago tuluyang maglaho, umiti ito kay Mara, isang ngiting puno ng panluloko. Hindi dito nagtatapos, bulong nito, bago naging abo at tinangay ng hangin. Naiwan si Mara, hingal, luhaan, at halos mawala ng malay. Sa kanyang tabi, si Thomas ay dahan-dahang bumangon, sugatan ngunit buhay. At sa likod nila, nakatayo ang kanyang lola, nakatitig, at may mga luhang dumadaloy. Ngunit bago siya makaramdam ng ginhawa, isang malamig na tinig ang narinig niya mula sa kanyang sariling dibdib, isang tinig na hindi niya pag-aari. Ngayon, ikaw na ang sisimulan. Nanigas si Mara. At doon niya napagtanto, hindi pa tapos ang lahat. Habang nakaluhod si Mara sa sahig ng kanilang bahay, nakatitig siya sa mga abo ng nilalang na ilang sandali lang ang nakaraan ay halos pumatay sa kanilang lahat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib, hindi lang dahil sa hingal at takot, kundi dahil sa mga salitang naiwan bago naglaho ang halimaw. Ngayon, ikaw na ang sisimulan. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin noon. Bakit siya?
Ano ang koneksyon niya sa mga nilalang na ito? Napatingin siya sa kanyang lola na ngayon ay nakaluhod din, nakayuko, at nakatakip ang mukha ng dalawang kamay. Ang matandang babae ay humahagulgol, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kalungkutan na hindi kayang ipaliwanag. Lola, sabihin mo sa akin ang totoo, basag ang boses ni Mara, nanginginig, nangingilid ang luha. Ano ako? Bakit ako? Dahan-dahan siyang tinitigan ng kanyang lola. Sa mga mata nito ay bakas ang sobrang pagod, ang bigat ng lihim na matagal nang tinatago. Mara, ikaw ay ipinanganak hindi lang para maging tao. May bahagi sa dugo mo na nagmula sa kanila. Ang ina mo, hindi ko siya kayang pigilan noon. Ang dugo niya ay kalahating tao, kalahating nilalang. At ikaw ang bunga ng dalawang mundong nagbanggaan. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Parang biglang gumuho ang lahat ng iniisip niyang alam niya tungkol sa sarili niya. Hindi imposible, bulong niya. Ngunit sa loob-loob niya, naaalala niya ang kakaibang lakas na naramdaman niya, ang liwanag na lumabas sa kanyang mga kamay, at ang tinig na narinig niya mula sa kanyang dibdib. Totoo ang lahat. Samantala, si Thomas ay nakahandusay pa rin sa sahig, hawak ang kanyang sugatang tagiliran, ngunit pinipilit ngumiti. Mara, kahit ano ka pa, alam kong hindi mo kami pababayaan. Ngunit kahit sa boses niya, halata ang takot, hindi lamang sa mga aswang, kundi pati na rin sa bagong katotohanan tungkol kay Mara. Lumipas ang ilang oras bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Ang buong paligid ay tila walang nakapansin sa nangyari, ngunit ramdam ni Mara na hindi iyon isang simpleng gabing lilipas na lang. Ang mga aso sa baryo ay tahimik, nakatungo, at tila may iniwasan sa hangin. Ang mga ilaw sa malalayong bahay ay nakapatay, para bang ang lahat ay may alam na hindi nila kayang ipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik si Mara. Hindi siya makatulog ng mahimbing, tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig pa rin niya ang bulong ng aswang. Tuwing tititigan niya ang kanyang mga kamay, iniisip niya kung kailan muling lilitaw ang liwanag na iyon. At tuwing haharap siya sa kanyang lola, nararamdaman niya ang bigat ng kasinungalingang itinago sa kanya sa loob ng maraming taon. Mara, sabi ng lola niya isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng kandila, hindi pa tapos ang laban. Ang nilalang na iyon hindi siya ordinaryo. Isa siya sa matatanda sa kanilang lahi. At kung bumalik man siya, o kung may iba pang darating, ikaw lang ang makakalaban sa kanila. Halos mabasag ang puso ni Mara sa bigat ng narinig. Ayaw niyang maniwala, pero alam niyang hindi siya makakatakas. Wala na siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kapalarang hindi niya hiniling. Ngunit isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana, bigla niyang narinig ang mahinang pagtawa, isang pamilyar na tunog, garalgal, puno ng panlilinlang. Mabilis niyang nilingon ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Mara, bulong ng boses mula sa dilim. Hindi iyon boses ng kanyang lola, ni Thomas, kundi na nilalang na akala niya inatapos na. Ngunit paano? Abo na ito. Muli niyang naramdaman ang init sa kanyang dibdib, ang parehong pakiramdam noong huling laban. Ngunit kasabay nito, may malamig na sensasyong gumagapang sa kanyang mga ugat, para bang may isa pang puwersang sumusubok pumasok sa kanyang pagkatao. Napakagat siya ng labi, pilit na pinipigilan ang takot. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang nagsisimula na ang pagbabago, at baka hindi na siya ganap na tao. Kinabukasan, tumayo siya sa harap ng salamin. At doon niya nakita, sa gilid ng kanyang mata, isang bahagyang pamumula, at sa kanyang ngiti, may bahagyang tila hindi kanya. Ngayon, siya mismo ang tinatanong ng sarili niya, hanggang kailan siya mananatiling siya? Hanggang kailan niya mapipigilan ang dugo ng mga nilalang na dumadaloy sa kanyang katawan? At kung dumating ang araw na hindi na niya kayang kontrolin ang sarili niya, magiging halimaw din ba siya? Kayo, mga nakikinig, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Mara? Lalabanin ba ninyo ang dugo sa inyong loob o tatanggapin ito bilang kapalaran? Sa tingin ninyo, makakaligtas ba siya o siya na mismo ang magiging bagong takot ng baryo? Bago matapos ang gabing iyon, humiga si Mara, nagising ang diwa. Ngunit sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng biglang kilabot. Sa kanyang tenga, isang malamig na bulong ang kumawala, simula pa lang ito.
At doon, isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala siyang nakita, maliban sa sariling refleksyon niya sa salamin na ngayon nakangiti kahit hindi siya.